Alam niyo po ba, pag nagtatrabaho kayo, yung boss, yung manager nyo, hindi yan tunay yung boss. Ang tunay yung boss yung Diyos. Amen. Kasi pag hindi nyo yung boss yung Diyos, sabi ko nga, pag wala yung amo nyo dito sa lupa, pwede kayo relax lang, banjing-banjing, hindi magtatrabaho, tamad-tamad. Pag ang boss nyo yung Diyos, may nakakakita o wala, gagawin nyo yung trabaho nyo. Yes. That you will do more than that. Sabi nga ni Jesus Christ, if you ask to run 1 mile, you run 2 miles. You go extra mile. Amen. Ganun tayo. Pag yung binibigay sa ating plus, hindi lang yun. Sige po. We go to the extra mile. Dinadagdagan pa natin beyond doon sa trabaho na ibinibigay sa atin. And the capacity at doon, makikita ng mga tao na kapaligid sa atin yung magandang buhay na meron tayo na nagliliwanag tayo. So we need to enforce, we need to put our lives doon sa buhay ng maraming tao. Kaya minsan magtatanong ka o mag-iisip ka, ano ba namin maaabot ang mundo? Ilan lang tayo dito ngayon ilan? 10, 12, konting porsyento lang. Ano ba natin maaabot yung mundo? Alam niyo bang napaka-powerful ng liwanag ng bawat isa? Yes. Kaya sabi ko sa inyo, itong room na to, pag walang ilaw, madilim, pag isang tao nagsindi ng kandila, di ba magkikita-kita tayo? Makikita. Imagine kung lahat na kayo may hawak na kandila at isa-isa kong sisindihan yan. Imagine yung liwanag na ibibigay sa room na to. Amen. At ganun din yung gagawin natin sa labas. Yes. Imagine yung liwanag na ibibigay ng bawat isa sa atin, sa nakapaligid sa atin. Ibang liwanag yung may bibigay natin sa kanila. Tumisan kasi, yun ang pinag-aalala natin, parang minority lang tayo, konti lang tayo. Pero alam niyo po ba, you will lose nothing if you light another candle. Naniniwala ba kayo? Amen. Pag sinindihan niyo ng kandila ng iba, walang mawawala sa iyo. Diba? Kayo lahat patay ang kandila, ako mayroon lang. Pero pag sinindihan ko yun, minawala ba sa akin? Sinindihan ko isa-isa at nagliwanag lahat. Walang mawala sa akin. Ba't? Yung liwanag, doble-doble. You will lose nothing if you light another candle. Kaya yun ang gagawin natin talaga, magliwanag tayo. Kung minsan talaga nahihirapan tayo na gawin yung mga bagay na sasabi, ano ba yung magagawa natin? At we are powerful beyond measure. Ito yung magagawa natin sa ating Panginoon. So we can start with our family, we can start with our friends, we can start with our colleague para abutin sila. Ito yung kailangan natin para unti-unti natin maabot yung mundo. So if we live like Christ, magliliwanag tayo at ipapakita natin yung kabutihan ng Panginoon. Pero pag itinago natin yung liwanag, anong mangyayari? Correct. Total darkness. Paano ba natin na itatago yung liwanag sa iba? Hindi guys, bakit? Paano mo ba hindi na ipapakita yung liwanag? May nakita ito, sabi dito, number 1 is if you are being quiet when we should speak. Minsan, kailangan mo lang magsalita, pero tahimik ka pa rin. Yung liwanag, hindi nakikita sa'yo. Kailangan mo na ipakilala ang Panginoon, hindi ko pa rin nagsasalita. Naandun na yung pagkakataon, hindi mo rin. So, hindi nakikita yung liwanag sa atin. Secondly, bakit hindi nakikita yung liwanag sa atin? Sabi sa atin, pwede kang doon sa mundo, sa mga tao sa labas na hindi nakakakilala sa Panginoon, pwede kang makisama, pero hindi ka makikisama. Pwede kang makisama, pero hindi ka makikisama. Pwede kang sumama sa kanila, pero yung masamang gawain, huwag mong gagawin. Yes. Kasi hindi naman tayo talaga totally aalis doon sa tao sa mundo. Kasi paano natin sila maaabot kung ihiwalay natin yung sarili natin? Ang Panginoong Hesus-Kristo nga, di ba?
Yun yung ginawa niya, pumunta doon sa mga makasalanan, kaya nga itong mga Pariseo, itong mga Sadducees, mga hipokrito bakit ka sumasama dyan sa mga makasalanan? Huwag ka sasama sa mga yan. Kaya sabi ng Panginoon, kaya ako naparito para sa mga may sakit, hindi doon sa mga malalakas, ano? So, hindi natin iiwalay natin sa sarili. Kasi kung minsan, i-condemn tayo, bakit sumasama sa mga manginginom na yan? Pero yun yung target natin, abutin sila. Hindi tayo ipokrito. So, wag kayong matatakot kung may mga nagpo-condemn sila. Kung ang motibo nyo ay dalhin sila sa Panginoon, huwag kayong matatakot. Kasi sasabihin, maraming magpo-condemn talaga sa inyo. Huwag lang yun. Sabi nga pwedeng makisama, huwag makikisama. Kwento lang namin. Namumulutan lang daw si Pastor Noy. Nung una-una. Pero hindi yun naman. Okay. So, number 2, dinay natin yung light pag hindi natin na-admit na tayo ay tagasunod ni Kristo. Minsan nahihiya tayo, no? Pag lalo na pag may persecution siguro. Lahat ng nakakakilala sa Panginoon, lahat ng born again, pumunta dito at papatayin. Ano? Sino kaya yung pupunta sa harap? Patay kung patay. Di ba? Minsan ang hirap, no? At hindi pa tayo dumadating sa ganong pagkakataon. Pero sa ibang bansa, no? Sa mga ibang bansa, no? Saudi, yung mga matitibay talaga, yung mga talaga ayaw talaga sa mga Kristiyano. Pag nakulong ka na sa Saudi, banal na banal ka na. At hindi, ano? Di ba yung isang napanood ko sa internet, yung nagpe-preach doon sa US, yung sabi niya nung galing siya sa China, sabi niya nung nagpe-preach siya, underground yung pagpe-preaching, sabi niya, paano pag nahuli tayo? Sabi nung mga nandong mga atin, ikaw pauwiin ka, kami makukulong. Imagine that nag-church, pag nahuli sila, siya papauwiin lang, pero sila makukulong. Ibang klase, no? Pero naglilingkod sila sa Panginoon. Wow! Ibang klase. So, ganun po tayo, no? Ilagay natin sa puso natin na talagang yung buhay natin para sa iba. Amen! Hindi pang sarili lang. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. At kung ino-ignore natin yung pangangailangan